So mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay mag-message na sa'yo. Oo mga kamamay, naiintindihan ko po kung ano man yung nararamdaman, pinagdadaanan mo ngayon. Kung kayo man is nag-away, nagkatampuhan, nagkaroon ng hindi magandang pagkakasagutan nitong mga nakaraang araw. Kaya ngayon, tinitiis ka ng isang lalaki. Kaya ngayon, hindi mo alam ang dapat mong gawin para muli kang i-message ng isang lalaki. Tinitiis ka niya at alam niya na nahihirapan ka. So, ang ginagawa niya, pinagpapatuloy lang niya yung kanyang ginagawa upang sa ganon, ikaw yung maghabol sa kanya. Well, mga kamamay, ngayon sa videong ito, okay? So, i-share ko sa inyo at ituturo ko sa inyo ang mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay hindi ka matiis na i-message na. So mga kamama, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng video na siguradong swak na swak sa inyong mga buhay pag-ibig, isa lang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button, notification bell, at syempre, i-like mo na yung video ito para sa mas marami pang love advice na kagaya nito na maaari kong i-share sa inyo. Kung napindot nyo na po yan mga kamamay, maraming salamat at simulan na po natin ang topic natin ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang i-message ka na ng isang lalaki? So number 1, tigilan mo muna ang pang-aaway at pangungulit. Oo mga kamamay, kapag ka tinigilan mo yung pang-aaway, yung paninisi, yung pangungulit, sigurado ako mga kamamay, siya mismo yung mag-iisip kung bakit hindi ka naghahabol sa kanya. Sapagkat kapag ka ang isang babae na kagaya mo ay palagi pa rin ang message ng message sa kanya at palagi pa rin ang pangulit sa kanya, tapos inaaway mo pa siya, sinisisi mo pa siya, lalo siyang hindi magpaparamdam sa iyo. Lalo niyang paninindigan yung kanyang ginagawang pagtitiis sa iyo. Pero mga kamamay, kung pakikinggan mo lang ako, kung susundin mo lang itong tips ko na to, please lang, huwag kang maghabol, huwag kang mang-away, huwag kang manisi, at huwag ka munang mangulit sa kanya. Sabihin ng iba dyan, kamamay, paano nga magme-message? Parang hindi niya ako naaalala parang hindi niya ako jowa, parang hindi niya ako asawa kung hindi siya magparamdam. Anong gagawin ko mga kamamay? Gusto ko lang na iparamdam sa kanya, ipaalam sa kanya sa pamamagitan ng aking pangulit na meron siyang isang tao na nasaktan. So, hindi po ganyan mga kamamay. The more na nagpaparamdam ka sa isang lalaki, hindi niya maiisip na nagkamali siya sa inyong dalawa. Okay? So, ang gawin mo ngayon, manahimik ka muna, tumigil ka muna, itigil mo yung pagpaparamdam, itigil mo yung pag-aaway sa kanya para sa ganon. Isip-isipin ka niya. Iisipin ka niya yung tipong magtatanong siya sa kanyang sarili. Bakit kaya hindi siya nagpaparamdam? Bakit hindi siya nagte-text? Bakit hindi siya nag-video call sa akin? Ano nangyari sa kanya? So sa ganyang pagkakataon mga kamamay, marirealize ng isang lalaki yung halaga mo. Marirealize ng isang lalaki na ang hirap pala at nakakamiss rin pala na walang katulad mo. Kumpara doon sa palagi kang nagbe-message sa kanya, nagpaparamdam sa kanya. Mas malapit na magbalik siya sa iyo, mag-message siya sa iyo kung siya ay nagtataka, nag-iisip at nagtatanong sa kanyang sarili kung bakit hindi ka nangungulit, hindi ka nagpaparamdam. Okay? Kaya ang gawin mo ngayon, huwag kang mangulit, huwag kang mang-away, tigilan mo na ang pag-message sa kanya muna at manahimik ka, maghintay ka ng panahon na siya mismo ang magparamdam sa iyo. Okay? So number 2, umagwat ka muna sa kanya. Ito mga kamamay, napakaganda nitong dapat mong gawin. Okay? Kung ang isang lalaki nga ay hindi nagpaparamdam at tinitiis ka, nag-message ka na sa kanya pero sinisin ka lang, tumawag ka na sa kanya pero hindi niya sinasagot. Open naman yung cellphone niya, nagre-ring naman, naka 50 missed calls ka na pero ni isa wala man lang sinagot. Kamamay, tigilan niyo muna ang pagtawag, ang pangungulit. Sa madaling sabi, umagwat ka muna. Okay? Umagwat ka muna sa kanya. Huwag kang maghintay ng message niya. Huwag kang palaging magparamdam sa kanya. Huwag mong ipakita na naghahabol ka sa kanya. Kapag ginawa mo na umagwat ka muna sa kanya,
magkakaroon siya ngayon ng space para mag-isa, para mamiss ka, para isipin ka, para sumagi ka sa utak niya. At kapag ka umagwat ka mga kamamay, mataas ang tsansa na hanapin ka ng isang lalaki. Magtatanong siya sa kanyang sarili at hindi siya maaaring magtanong sa ibang tao sapagkat walang nakakaalam kung bakit ka hindi nagparamdam. At walang dahilan para hindi ka i-message ng isang lalaki kapag ka na-miss ka na niya sapagkat kalaban niya dito ang puso at isipan niya. Wala siyang contact sa'yo, wala siyang update sa'yo. Kaya ngayon, mapipilitan siyang i-message ka para alamin kung kamusta ka na, kung anong ginagawa mo, kung bakit hindi ka nagpaparamdam sa kanya. So number 3, i-prioritize mo ang mga bagay na makapagbibigay sa'yo ng kabisihan. Okay? So imbis na maghintay ka ng message sa kanya, imbis na magmukmok, mag-iiyak ka dyan, kailangan mag-isip ka ng isang bagay na magbibigay sa'yo ng pagiging abala. Para sa ganon, habang ginagawa mo yung no contact rule, habang ginagawa mo na hindi magparamdam sa kanya, hindi mag-message sa kanya, may isang bagay kang ginagawa na hindi mo namamalayan na nagiging effective pala to sa isang lalaki. Kasi nga kapag ka busy ka, kapag ka may trabaho ka, kapag ka may pinagkakaabalahan ka, hindi ka na iinip, hindi ka na babagot sa mga oras na lumilipas. Sa madaling sabi, mas nagiging effective yung tips na to sa isang lalaki sapagkat ang bagal ng oras pagdating sa isang lalaki. Sapagkat nag-iisip siya sa mga bagay-bagay kung bakit mo ginagawa to sa kanya, kung bakit hindi ka nagpaparamdam, hindi ka na nagme-message, hindi ka na naghahabol. Siya ngayon ang mag-iisip ng mag-iisip. Okay? Bawat segundo, bawat minuto, napakatagal para sa kanya. Ikaw, busy ka sa trabaho, busy ka sa karir mo, mabilis lang na umiikot yung oras, mabilis lang na lumilipas yung araw at hindi mo mapapansin ang isang lalaki ay tuluyan kang hahanap-hanapin at magme-message na siya sa iyo. Kaya maganda mga kamamay, magkaroon ka ng isang bagay na pagkakabisihan, pagkakaabalahan. Alright? So next. Imbes na tumunga nga, magmasid at mag-analyze ka kung bakit siya ganon. Okay? Kung sa tingin mo, wala namang dahilan kung bakit siya pwedeng hindi magparamdam sa'yo. Hindi ka naman sumuway sa mga gusto niya, wala ka namang nagawang hindi maganda sa kanya, tapos magtataka ka na lang bakit hindi na lang siya nagparamdam, bakit bigla siyang nawala, bigla kang iginost. Okay, so ang hirap niyan. Walang dahilan kung bakit ka iniwan, walang dahilan kung bakit hindi siya nagparamdam. Sa madaling sabi, baka nasa kanya ang problema. Okay? Huwag niyo po kasi iisipin palagi na nasa inyo ang problema, na nasa inyo ang pagkakamali, na kayo ang nakagawa ng kasalanan. Minsan kasi may mga bagay-bagay din na dinadamdam ang isang lalaki na ayaw nilang ipahalata, ipaalam sa inyo, at sila lang talaga sa sarili nila ang nakakaalam. Baka mamaya meron siyang problema, meron siyang financial problem, or meron siyang sakit, meron siyang problema sa bahay, meron siyang problema sa kanyang magulang, mga bagay na po pwedeng maging dahilan kung bakit bigla na lang siyang hindi magpaparamdam sa inyo, hindi magme-message sa inyo. Kaya mga kamamay, imbes na tumunga nga kayo, imbes na magalit kayo sa kanya, magtampo, mainis, magtanim ng sama ng loob, why don't you try to analyze the situation? Baka mamaya meron siyang pansariling problema na hindi nila masabi-sabi sa inyo. Okay? So next, ibalik ang dating alindog at mag-self-improve. Mga kamamay, napakaganda nito. Hindi ko ito inaalis sa ating mga video, sa ating mga tips sapagkat napakahalaga nitong pagbabalik alindog at pag-self-improve sa inyong sarili. Kung sa tingin ninyo hindi kayo mini-message, baka mamaya nauumay na sa inyo. O baka mamaya meron ng bagong pinagkakaabalahan, kinababaliwan, kinalolokohan ang inyong mga partner, ang inyong mga jowa, ang inyong mga asawa. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na masigurado na wala talagang ibang babae sa inyong relasyon, ibalik nyo ang inyong dating alindog, kung ano ang hubog ng inyong katawan nung una kayong nagkakilala, at syempre yung self-improvement, ang inyong ugali, ang inyong kakayahan, ang inyong skills, matuto kayo ng mga bagay-bagay, matuto kayo ng iba pang mga bagay na kaya nyong gawin. Pagluluto, mag-aral kayo, or something na
sa sports, i-improve nyo pa yung inyong kakayahan, yung inyong skills, magpaganda kayo, magpa-sexy, mag-gym kayo, magsumba kayo, lahat ng maaaring i-improve sa inyong sarili, gawin nyo yan mga kamamay. Sigurado ako, ang isang lalaking hindi nagpaparamdam ay muli siyang iipis-ipis sa tabi mo para mapansin mo. Sapagkat bumalik ka na sa kagandahan, bumalik ka na sa kaalindugan, sa kaseksihan, yung dating appeal mo, nandiyan na ulit, ang dami nang nakakandara pa sa iyong mga kalalakihan. Sigurado ako, yung dating lalaki na ayaw magparamdam, yung mga lalaki na ayaw mag-message sa inyo, napipilitan sila na mag-message, at kahit gustuhin man nila, o ayaw, mapipilitan sila sapagkat nandyan na ulit yung appeal mo at kagandahan mo. Alright? And last, manalig sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Oo mga kamamay, napakahalaga at napaka-epektibo nitong tips na ito kung sakaling ang isang lalaki ay tinitiis ka at hindi nagpaparamdam. Lagi kang lumapit sa ating Poong May Kapal. Lagi kang magdasal at hilingin sa Kanya na sana bukas paggising muli nang bumalik ang dating sigla, ang dating siya, ang dating lambing pagdating sa inyong pag-iibigan. So maniwala ka na ang isang kahilingan ay hindi maaaring, hindi matutupad pagdating sa ating Panginoon. Walang imposible mga kamamay. Lumapit ka lang, magsabi ka lamang at pakikinggan ka ng nasa itaas. As long as maganda ang hangarin mo, as long as kapag nangyari yan ay muling magbabalik ang pag-ibig ninyong dalawa, tutuparin yan mga kamamay. Manalig ka lang, magtiwala ka lang, lumapit ka lang sa Kanya at sigurado ako, pagbibigyan ka at paggising mo sa umaga, isang umaga magugulat ka na lang, ang isang lalaki ay may message na sa iyo. Alright? So yan lang mga kamamay ang ilang mga bagay na kailangan mong gawin upang sa ganon, ang isang lalaki ay muli nang mag-message sa inyo at hindi ka na tiisin pa. So paano mga kamamay, maraming salamat sa pagtapos ng video ito. Okay, so concerned po ako sa inyong mga nararamdaman. If ever na may katanungan kayo tungkol sa pag-ibig, don't forget to click the subscribe button, notification bell at mag-comment kayo. Mga kamamay, mahalaga po yan. At pag nabasa ko po yan, sasagutin ko po yan at gagawa ko ng video kagaya neto. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam.